kapag nirefresh ko po yan. And finally, naka one name na po yung Facebook account ko. Effective po yung ginawa natin sa pag one name at ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang bagong update sa kung paano nga ba mag one name ng isang Facebook account. Pwede na po natin ma-one name ang old and new Facebook accounts, pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! May bagong update nga po sa pag one name at pwede na tayo makapag one name in just 2 minutes. Just take note lang po na para makapag one name po tayo ay kailangan po natin gumamit ng isang VPN application. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! May bagong update nga po sa pag one name ng ating Facebook account, lalo na po doon sa mga bago or new Facebook account. So dito sobrang bilis lang actually sa bagong update kung paano mag one name. Punta lang po tayo dito sa ating menu. Hanapin lang po natin yung settings and privacy. Makikita po natin dyan yung settings at pindutin lang po natin yan. So dito sa ating settings ay hanapin lang po natin yung Meta Account Center. Makikita po natin dito yung profile po natin at pindutin lang po natin yan. Dito po sa ating name, kung makikita nyo po dyan ay meron po yung last name. At syempre para makapag one name ay tatanggalin po natin yan. So dito i-remove lang po natin yan. Maglalagay lang po tayo dyan ng isang space para lumabas po yung review change na nasa baba. At pindutin lang po natin yung review change. At ayan, ganito nga daw po yung magiging itsura kapag naka one name po yung Facebook account natin at pindutin lang po natin yung save changes. At dito kung makikita nyo ay may nakalagay na name updated successfully. So okay na nga daw po at nakapag one name na tayo sa ating bagong account. Pero ang tanong ng karamihan, paano naman kung i-one name ang ating old account? So ganito lang po yun. Kailangan po natin gumamit ng Facebook Lite. Yes, kung wala pa po kayong Facebook Lite ay kailangan nyo po mag-install sa Google Play Store. Dito po sa may Google Play Store ay install nyo lang po yan at kapag okay na ay pwede na po natin yung gamitin at click lang po natin yung open. Dito naman po sa may Facebook Lite ay i-login lang natin at i-open yung Facebook account natin dito. Pindutin lang po natin dito yung tatlong line sa may gilid. Hanapin lang po natin yung profile natin at i-click po natin yan. At kung nakikita nyo ay hindi pa nga po yan naka one name at i-one name na po natin yan. So dito kailangan po nating bumalik sa ating Google Play Store dahil kailangan po nating gumamit at mag-install ng isang VPN application. I-search lang po natin dito yung Touch VPN. Yes, ito pong Touch VPN yung gagamitin natin para makapag one name po tayo. At dito naman po ay pindutin lang po natin yung install. Hintayin lang po natin yan. Before nga pala ma-install sa device po natin yan ay dadaan po yan sa security scan ng ating device. At dito lumabas nga po sa security scan ng ating device ay okay naman po at safe po gamitin yung Touch VPN. At pindutin lang po natin yung open na nasa baba. May lalabas po dito na your privacy comes first. Pindutin lang po natin yung accept and continue. At lahat po ng lalabas na to ay scroll lang po natin. Pindutin lang po natin yung okay at ganito po yung itsura ng Touch VPN. At para makapag one name po tayo ay kailangan po natin kumonek sa server ng Japan. So dito pindutin lang po natin yung best choice at dito lalabas po yung listahan ng mga location and ibang bansa na server na pwede po nating magamit. Sa ngayon po ang effective po sa pag one name na pwede nating magamit ay yung server ng Japan. So dito after po nating makita na available at hindi po nakalock at free na gamitin yung Japan ay pindutin lang po natin yan. Before po tayo makakonect sa Japan ay may lalabas po na connection request. Pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. And after po nyan ay hintayin lang po natin na makakonect na po tayo sa server ng Japan. At kapag ganyan na po yung lumabas sa inyo ay okay na po yan at nakakonect na po tayo. At ibig sabihin ay pwede na po tayo makapag one name. So dito balik lang po tayo dito sa ating Facebook Lite. Dito naman po sa may Facebook Lite makikita nyo na hindi pa po yan naka one name kaya ibalik po muna natin dito sa menu. Dito sa menu ay hanapin lang po natin yung settings and privacy. Nasa baba po nyan yung settings at i-click lang po natin yan. Makikita po ulit natin dyan yung Meta Account Center at i-click po natin yan. Dito makikita po natin yung profile na iwa-one name natin, piliin lang po natin yan. Ganon rin po dito sa ating Facebook account na profile. At para makapag-change name ay pindutin lang po natin yung name. At ngayon, pwede na po tayo makapag-one name. Para makapag-one name po tayo ay tanggalin lang po natin dito yung last name at first name ng ating Facebook account. And after po nyan ay ipipaste ko lang po dito yung kinapi ko na Japanese symbol sa may Google. At kung makikita nyo ay ginamit ko po yan dito sa may first name and middle name ng aking Facebook account. At pagdating naman po dito sa may last name ay ilalagay ko lang po yung first name ko na Mark. At wag po kayo mag-alala dahil pwede nyo pong makopy yung Japanese symbol na yan dyan sa may pin comment section sa baba. Para syempre hindi na po kayo mahirapan. Pwede rin naman kayo mag-search dito sa may Google ng Japanese symbol na pwede nyo pong gamitin. Again, depende na po sa inyo yan kung ano po yung magustuhan yung symbol.
Marami po talagang Japanese na symbol na pwede nyo pong pagpilian at makikita nyo rin po dyan yung symbol na ginamit ko. So ito po yung symbol na ginamit ko para makapag one name po ako. And after po nyan ay pindutin lang po natin yung review change na nasa baba. At dito naman po ay kailangan nyo lang pong pumili ng isa dyan na kung ano po yung gusto nyong maging itsura ng Facebook account nyo. So dito ang pinili ko ay yung nasa gitna, yung mismong pangalawa dahil ito po yung gusto ko. And after nyo pong makapili ay pindutin nyo lang po yung save changes na nasa baba. And after po nyan may lalabas na name updated successfully. Ang ibig sabihin ay okay na po at successful po yung pag one name natin. At para ma-check po natin kung okay na nga ba ay kailangan lang po nating i-back or i-exit. So ayan, i-back po muna natin hanggang sa makarating po tayo dito sa Facebook menu ng ating Facebook account. I-click lang po natin yung Facebook name natin at kapag ni-refresh po natin yan, and finally, naka-one name na po yung Facebook account natin. At dahil successful yung pag-one name natin dito sa ating Facebook account sa Facebook Lite, ay kailangan nating i-double check yan sa ating Facebook application. At dito, balik lang po tayo sa ating Facebook application. Makikita ko po dyan yung Facebook account ko at kapag ni-refresh ko po yan, and finally, naka-one name na po yung Facebook account ko. Effective po yung ginawa natin sa pag-one name at ganun lang po kabilis yun. At dahil okay naman na at nakapag-one name na po tayo ng ating Facebook account ay pwede na po nating i-delete yung VPN application na ginamit po natin. So dito kailangan po muna nating i-disconnect bago po nating i-uninstall. At kapag disconnected na ay balik na po tayo, i-hold lang po natin na matagal yung mismong VPN application, may lalabas po dyan na uninstall at pindutin lang po natin yan. At ang tanong ng karamihan, mananatili bang naka-one name yung Facebook account ko kahit wala na po yung mismong VPN application na ginamit ko? Ang sagot po ay yes, naka-one name pa rin po yan. At dito, ipapakita ko naman po sa inyo na kahit ilang beses ko pong ni-refresh yung mismong Facebook account ko ay naka-one name pa rin po yan. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-one name ng isang Facebook account. Kung mapapansin nyo po ay kailangan po natin gumamit ng isang VPN application. At ang tanong, bakit nga ba? Sa ngayon po kasi ay hindi pa po available ang one name na feature dito po sa Pilipinas. Kaya malaking tulong po talaga yung VPN application para makakonect po tayo sa server ng ibang bansa. Kapag nakakonect po kasi tayo sa server ng ibang bansa ay pwede na po tayo makapag one name. Ang simpleng reminder ko lang po sa inyo kapag okay na at successful na po yung pag one name mo ay pwede mo nang i-delete yung VPN application. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!